Hello mga kamami! Welcome back again to my channel! At ngayong araw nga pala ay magluluto-lutuan ulit si Inday. At ayun nga, nilagay ko na ang kawali. At akala ko talaga ay mainit na yung kawali, kaya nilagay ko ang mantika. Napansin ko, bakit may tubig-tubig pa? Nako po, kaya pala umuusok ang kawali dahil basa ang ilalim ng kawali. At ayan nga, sa di katagalan, kumulo na din yung mantika na may tubig. At ayan nga, pinagsabay ko na nga pala aring ilagay lahat. Ang bawang, sibuyas at luya. Ganon din naman kasi ni. Maluluto din naman yan. Kasing iba, inuuna talaga sibuyas bago ang bawang. Pero pinagsabay ko na yan. At nilagyan ko na nga din pala yan ng luya. Kasi para mawala ang lansa ng ating pusit. Nabili ko nga pala yung pusit sa halagang 100 pesos sa aking kakilala dahil 1/4 lang po ang binili ko dahil dadalawa lang naman po talaga kami sa bahay ng aking anak. Wala dito yung isa kong anak. At ayan nga, nasunog na yung kawali, ay yung sibuyas at bawang sa aking luya. Kaya isinunod ko na nga pala aring aking ginayat-gayat na maliliit na pusit. Maliliit po talaga yan, ginayat-gayat ko lang para magmukhang madami. ganon talaga tayo katipid. Pero syempre hindi natin siya titipidin sa sarap. At ayan nga, ginisa-gisa ko na ang sibuyas at ang bawang. At pag nagisa na natin siya, ilalagyan na natin siya ng toyo. Syempre, konti lang yung toyong inilagay ko, guys. Konting-konti lang. Tapos, nilagyan ko din siya ng tubig na konti. At syempre, kailangan natin siya lagyan ng tubig para hindi siya maalat. At syempre, nilagyan ko din siya ng paborito ko. Talaga, na lagi kong nilalagay sa ulam. Ang oyster sauce. Ito yung pampasarap dito. Alam mo, naamoy ko na yung aroma ng luya, sibuyas, bawang sa aning oyster at ng pusit. Ang bango-bango, ang sarap-sarap. At syempre, hindi mawawala dyan isa kong paborito, ang paminta. Nilagyan ko din siya ng asin na konti. Ay, hindi pala. Bitsin yun, di asin.